May 25, 2026 ng umaga. Dito na nagsimulang hanapin ng mga pulis ang suspect. All follow-up operation. Totoo nga, tulog din siya eh. Kinuha natin at inimbitahan natin kasi maraming witnesses na nagpapatunay na nag-lead sa damit o t-shirt or polo shirt na ginamit niya. Ang akusado, isang minor de edad, 14 na taong gulang na binatilyo na katulong ng pamilya sa kanilang negosyo. Kwento ni John, madalas tumambay ang binatilyo sa kanilang bahay para makipaglaro sa mga bata. Tahimik, pero minsan na rin daw niyang nakitaan ng kakaibang kilos. Minsan lang ho talaga, meron siyang time na tulala. Yung parang gumaganon lang bigla. Tapos mamaya, ngingiti. Parang hindi ako din. Pero nagtiwala din po ako sa kanya. Dahil wala pa sa ustong gulang, may tuturing siyang child in conflict with the law o minor de edad na sangkot di umano sa krimen. Marami akong tanong sa kanya. Bakit niya ginawa yun? Anong pumasok sa isip niya? Bakit ganun ka brutal lang ginawa niya? Halos yung basagin niya lahat ng ulo ng asawa ko. Bakit niya ginawa? Pinapakain ko naman siya. Binibigyan ng pera pagka umi-extra siya sa akin ng pagbubuhat. Nang kausapin ng pulisya ang binatilyo, hindi na raw niya itinanggi ang krimen. Ayon sa kanyang salaysay, sumama raw kasi ang loob niya ng minsang pagbintangan ng mag-asawa na nagnakaw ng pera. Nagsabi niya sa nanay niya, yung pagkaligo, na sabi niya, "Ma, napalo ko si Tintin. Parang napatay ko." Sabi niya gano'n. Based na sa aming investigasyon, na pagbibintangan na nanguumig yung suspect natin, malibot ang kamay. Tapos paplanuhan pa siya o papainan daw ng pera para mapatunayan na magnanakaw siya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.